Lolo, kailangan na nating umalis agad. Narinig ko po si Papa na pinag-uusapan kayo. Iyan ang bulong ng aking 9 na taong gulang na apo na si Nico. Nanginginig ang kaniyang maliliit na kamay habang sinasabi sa akin ang katotohanang mas masakit pa sa anumang karamdaman. Balak akong patayin ng sarili kong anak ngayong gabi para lamang makuha ang 25 milyong piso na pera sa aking insurance. Imbes na sumigaw o magpanik, mas pinili kong maging matatag para sa aking apo. Pumunta ako sa silong ng bahay at lalong pinatibay ang aking loob. Kinuha ko ang aking cellphone at kinuhaan ng litrato ang generator na sinabotahe ng aking sariling dugo. Ang kagamitang dapat sana ay kukuha ng aking huling hininga habang ako ay mahimbing na natutulog. Pagkatapos, nagkunwari akong masama ang pakiramdam at lalong nagmadaling naglock sa loob ng banyo para tumawag ng saklolo sa mga pulis. Makalipas ang 30 minuto, nabalot ang aming tahimik na tahanan ng ingay ng sirena at mga asul na ilaw. Nakadapa ang aking anak sa sahig habang pinaposas ng mga awtoridad sa harap ng aming mga kapitbahay. Sumisigaw siya sa galit at sinasabing kasalanan ko raw ang lahat ng ito. Ang pamilyang binuo namin ng aking yumaong asawa sa loob ng 40 taon ay tuluyang gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Bago ko ituloy ang kwentong ito tungkol sa pagkaganid, sa isang mamahaling Rolex at sa isang masakit na pagtataksil, mangyaring mag-iwan muna ng komento kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood ngayon. Gusto kong malaman kung sino ang aking mga kasama sa pagbabalik tanaw na ito. Ang sarap talagang pagmasdan ng pamilyang kumpleto. Dito sa ating bansa, wala nang mas hihigit pa sa saya ng isang tipikal na linggo, ang amoy ng masarap na kakanin, ang tawanan ng mga apo, at ang ingay ng mga kuwentuhan sa hapagkainan. Iyan ang buhay na ipinagpapasalamat ko araw-araw. Noong hapong iyon, nagtipon-tipon kaming lahat sa aming lumang bahay sa probinsya. Naghanda ako ng paborito nilang lahat, mayroong malutong na lechon kawali, mainit na sinigang na baboy, at siyempre, hindi mawawala ang pansit para sa mahabang buhay. Masaya ang lahat. Ang aking mga apo ay naghahabulan sa sala, habang ang aking mga anak naman ay abala sa pag-uusap tungkol sa kani-kanilang mga buhay. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ingay at saya, may napansin akong kakaiba. Ang panganay kong anak, si Adrian. Si Adrian ay laging masayahin. Siya ang buhay ng bawat pagtitipon. Ngunit sa pagkakataong ito, parang malayo ang kanyang iniisip. Nakita ko siyang pasulyap-sulyap sa kanyang cellphone na nakapatong sa tabi ng kanyang plato. Parang may hinihintay siyang hindi niya masabi-sabi. Ilang beses siyang uminom ng tubig, kahit hindi naman maanghang ang ulam, maputla siya. Mas maputla kaysa sa dati. Maya-maya pa, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang malakas na ringtone na tila bumasag sa lahat ng tawanan sa paligid. Nakita ko ang reaksyon ni Adrian. Bigla siyang napatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mga kamay ay tila nanginginig habang kinukuha ang telepono. Tiningnan niya ang screen at doon ko nakita ang isang ekspresyon na hindi ko malilimutan. Takot. Iyon ay takot. Isang matinding takot na tila may itinatagong malaking sikreto. Sino iyan, anak? Tanong ko sa kanya ng may pag-aalala. Sinubukan kong gawing mahinahon ang aking boses para hindi mahalata ng iba. Lumingon siya sa akin, pero hindi siya makatingin ng diretsyo. Ma, trabaho lang ito. Importante lang. Kailangan ko lang itong sagutin sa labas, ang sabi niya. Pero, ang boses niya ay parang galing sa isang taong kinakapos ng hininga. Trabaho? Linggo ng hapon at ang kumpanya nila ay sarado kapag ganitong oras. Alam ko iyon dahil doon din nagtatrabaho ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Alam ko ang boses ng anak ko kapag nagsasabi siya ng totoo at alam ko rin kapag may itinatago siya. At sa sandaling iyon, alam kong nagsisinungaling siya. Hindi siya lumabas ng bahay. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto ng aming silong, ang aming bodega sa ilalim ng bahay. Doon ay madilim, maalikabok, at punong-puno ng mga lumang gamit na hindi na namin ginagamit sa loob ng maraming taon. Bakit doon? Bakit sa lahat ng lugar sa bahay, sa madilim na silong pa niya naisipang makipag-usap? Habang pababa siya sa hagdan, narinig ko ang mahina niyang bulong. Saan ko kukunin ang 500,000 piso? Sabi niya.
Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. 500,000 piso. Napatigil ako sa pag-aayos ng plato. Napakalaking halaga niyon. 500,000 piso. Saan niya gagamitin ang ganoon kalaking pera? Pambayad ba ito sa utang? O baka naman may nangyayaring hindi maganda sa kanyang negosyo? Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Kabog, kabog, kabog. Ang kaba sa aking dibdib ay hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng aking pag-iisip, napansin ko ang aking apo na si Jackson. 9 na taong gulang pa lamang siya pero napakatalas ng kanyang pakiramdam. Nakatingin siya sa pinto ng silong kung saan pumasok ang kanyang ama. Lumapit siya sa akin at bumulong. "Lola, bakit po si Papa? Parang malungkot?" Tanong ni Jackson. Ang kanyang maliliit na mata ay puno ng kuryosidad. "Hayaan mo na muna ang papa mo, apo. May kinausap lang sa trabaho," ang sagot ko, kahit na ang sarili ko ay hindi naniniwala sa sariling sinasabi. Ngunit si Jackson ay hindi basta-basta naniniwala. Maya-maya pa, tumayo siya at nagsabi, "Lola, pupunta lang po ako sa banyo." Tumango ako at pinayagan siya. Ngunit imbes na pumunta sa banyo sa itaas, nakita ko si Jackson na dahan-dahang naglakad patungo sa pinto ng silong. Napakaliit ng kanyang mga hakbang. Parang isang pusa na ayaw makalikha ng anumang tunog. Pinanood ko siya habang binubuksan niya ang pinto ng napakaliit na bahagi, sapat lang para makalusot ang kanyang maliit na katawan. At pagkatapos, nawala na rin siya sa dilim. Ngayon, 2 na sila sa silong. Ang anak ko at ang aking apo, naiwan akong nakaupo sa hapagkainan, pilit na ngumingiti sa iba ko pang mga anak, pero ang isip ko ay nasa ilalim na ng bahay. Narinig ko ang tawanan ng aking manugang, ang kwentuhan tungkol sa bagong kotse, at ang ingay ng TV na nanonood ng balita. Pero ang lahat ng iyon ay parang naging malayo sa aking pandinig. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng aking puso at ang katahimikang nagmumula sa silong. Bakit ba kailangang magtago ni Adrien? Ano itong 500,000 piso na kanyang binanggit? At ano ang gagawin ni Jackson doon sa baba? Ang silong na iyon ay hindi ligtas. May mga bahagi doon na sira-sira na ang kahoy. May mga sulok na hindi na natatamaan ng ilaw. At ang pinakakinakatakutan ko ay ang katotohanang baka may malaman ang aking apo na hindi pa niya dapat malaman sa ganitong murang edad. Gusto kong tumayo. Gusto kong sumunod. Pero ang aking mga tuhod ay tila naging mahina. Parang may kung anong pumipigil sa akin. Siguro ay dahil natatakot din ako. Natatakot akong malaman ang katotohanan. Natatakot ako na ang masayang hapon na ito ay mauwi sa isang trahedya na wawasak sa aming pamilya. Muling sumagi sa isip ko ang halagang nabanggit niya. 500,000 piso. Sa panahon ngayon, ang pera ay napakahirap kitain. Para sa isang pamilyang tulad namin, ang ganoong halaga ay buhay na ng isang tao. Maaring pambayad sa ospital, o pambayad sa pag-aaral, o di kaya ay pambayad sa isang kasalanan. Kasalanan. Iyon ang salitang ayaw kong isipin. Ayaw kong isipin na ang aking anak ay nakagawa ng isang bagay na kailangang bayaran ng ganoon kalaking halaga. Lumipas ang ilang minuto. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Ang ingay sa sala ay patuloy pa rin, pero para sa akin, ang mundo ay tumigil na. Nakatingin lang ako sa pinto ng silong. Naghihintay. Nag-aabang kung kailan sila lalabas. Ngunit walang lumalabas. Walang ingay na nanggagaling sa baba. Wala kahit anong yabag. Parang nilamon na sila ng dilim ng silong. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. "Ma, okay ka lang po ba? Parang nakatulala ka dyan," sabi ng aking bunsong anak. Oo anak, okay lang ako. Medyo napagod lang siguro sa pagluluto, pagsisinungaling ko." Ngumiti ako ng pilit, pero ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking damit. Sa kaloob-looban ko, nagdarasal ako. "Panginoon, gabayan niyo po ang aking anak. Gabayan niyo po si Jackson. Huwag niyo pong hayaang may mangyaring masama." Ngunit habang tinititigan ko ang madilim na pintong iyon, alam kong wala nang atrasan ito. Ang lihim na itinatago sa ilalim ng aming bahay ay unti-unti nang lumalabas at natatakot ako na kapag bumukas muli ang pintong iyon, hindi na kami magiging pareho tulad ng dati. Ang saya ng linggo ay napalitan ng isang mabigat na katanungan.
Ano nga ba ang nangyayari sa silong? At bakit ang aking anak ay tila naging isang estranghero sa sarili naming tahanan? Ang dilim, ang katahimikan, at ang misteryo ng 500,000 piso. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang tawag na wawasak sa katahimikan ng aming hapon. Naghihintay ako, patuloy akong naghihintay, habang ang bawat patak ng luha ay pilit kong pinipigilan sa aking mga mata. Sapagkat sa aming pamilya, ang pag-ibig ay hindi lang sa saya, kundi pati na rin sa pagharap sa mga lihim na pilit nating itinatago sa ilalim ng ating mga paa. Nakatayo ako sa gilid ng lababo. Hawak ang isang basong tubig na hindi ko naman mainom. Ang aking paningin ay nakatuon lamang sa pinto patungo sa bodega sa silong. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Sa kabilang silid, naririnig ko ang masayang tugtugan para sa bagong taon. Naririnig ko ang malakas na tawa ni Gina habang nakikipag-usap sa aming mga kapitbahay. Ngunit dito sa kusina, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Hindi si Paulo ang lumabas. Ang aking apo, si Nico, ang nagmamadaling pumasok sa kusina. Napatigil ako sa paghinga nang makita ko siya. Ang kaniyang maliit na katawan ay nanginginig. Tila ba nakakita siya ng isang multo. Ang kaniyang muka, na dati ay puno ng sigla, ay puting-puti na ngayon, tila papel na nawalan ng kulay. Hindi siya tumingin sa paligid, diretso siyang lumapit sa akin at hinawakan ang aking barong ng napakahigpit. Ang kaniyang maliliit na daliri ay nanginginig sa takot. Hinigit niya ako, hinila niya ako patungo sa isang madilim na sulok ng kusina malayo sa ingay ng mga bisita. Ang kaniyang boses nang magsalita siya ay halos hindi ko marinig. Isang mahinang bulong na puno ng panginginig. "Lolo," ang sabi niya, "kailangan na nating umalis agad. Ngayon na po." Tinitigan ko ang kaniyang mga mata. Nakita ko roon ang isang uri ng takot na hindi dapat maranasan ng isang bata. Hinawakan ko ang kaniyang mga balikat. Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili para sa kaniya. "Nico, apo, anong nangyari?" Ang tanong ko sa kaniya. "Huminahon ka. Bakit tayo aalis?" Yumuko siya, tila natatakot na baka may makarinig sa amin. Sinabi niya sa akin na sinundan niya si Paulo sa bodega. Nagtago siya sa likod ng malaking tangke ng tubig. At doon, narinig niya ang lahat. Narinig niya ang kaniyang sariling ama na nakikipag-usap sa telepono. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Nico ay tila isang saksak sa aking dibdib. Sinabi ni Nico na narinig niyang binanggit ni Paulo ang aking pangalan. Sinabi raw ni Paulo na bukas ng umaga ay wala na ako, na magiging tahimik na ang lahat. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang bilang na binanggit ng aking apo, 25 milyong piso, 25 milyong piso. Iyan ang halaga ng aking insurance. Iyan ang halaga ng aking buhay sa mata ng sarili kong anak. Hindi ako makapaniwala, hindi ko magawang tanggapin. Ang batang pinalaki ko, ang batang tinuruan kong magdasal at maging mabuti, ay binibilang na ang oras ng aking kamatayan para lamang sa pera. Ang perang iyon ay pinaghirapan namin ng kaniyang ina sa loob ng halos 40 taon ng pagtuturo para iyon sa kinabukasan nila, hindi para maging mitsa ng aking buhay. Pagkatapos, may binanggit si Nico na isang salita na nagpalamig sa aking buong pagkatao. Carbon monoxide. Sinabi raw ni Paulo na hindi nagagana ang alarm sa taas. Sinabi raw niya na madali lang itong palabasin na isang aksidente. Isang aksidente dahil sa lumang generator sa silong. Isang tahimik na kamatayan habang ako ay natutulog. Carbon monoxide. Ang magnanakaw ng hininga. Walang amoy, walang kulay, ngunit nakamamatay. Napahawak ako sa mesa para hindi ako mabuwal. Ang sahig sa ilalim ng aking mga paa ay tila gumagalaw. Naramdaman ko ang lamig na gumagapang mula sa aking mga paa paakyat sa aking ulo. Ito na ba ang katotohanan? Ang anak ko, ang aking dugo, ay nagpaplano ng aking pagpatay sa mismong gabi ng pagdiriwang ng bagong simula? Tumingin muli ako kay Nico. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha. "Lolo, natatakot po ako," ang bulong niya muli. "Huwag nating hayaang saktan ka ni Papa." Sa sandaling iyon, ang aking gulat ay napalitan ng isang matinding responsibilidad.
Hindi na lamang ito tungkol sa aking buhay. Tungkol din ito sa kaligtasan ng aking apo. Kung ang generator ay maglalabas ng lason sa buong bahay, hindi lamang ako ang nasa panganib, si Nico ay nasa itaas din. Mamatay din ba siya? O sadyang wala nang pakialam si Paulo kung sino pa ang madamay? Niyakap ko si Nico ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, apo, ang sabi ko sa kaniya habang pilit kong pinapatatag ang aking boses. Narito si Lolo, walang mangyayaring masama sa atin. Pangako. Ngunit sa loob ko, alam ko na ang gabi ng medianoche na ito ay hindi na tungkol sa pagsalubong sa bagong taon. Ito ay naging isang laban para sa aming buhay. Narinig ko ang mga yabag sa hagdan mula sa bodega. Pabalik na si Paulo. Mabilis kong pinunasan ang luha sa mga mata ni Nico. Nico, makinig ka sa akin. Ang mahina kong utos. Huwag kang magpapakita ng takot kay Papa. Umarte ka na parang walang nangyari. Maglaro ka lang sa sala. Ako na ang bahala sa lahat. Magtiwala ka kay Lolo. Tumango si Nico kahit pa nanginginig pa rin ang kaniyang maliliit na balikat. Lumayo siya sa akin at bumalik sa sala. Dala ang isang bigat na hindi dapat pasanin ng isang bata. Naiwan akong mag-isa sa dilim ng kusina. Ang aking isipan ay mabilis na nagtatrabaho. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan ko ng plano. Hindi ako maaaring maging biktima sa sarili kong tahanan. Ang pagmamahal ko sa aking anak ay naroon pa rin. Ngunit ang takot at ang pangangailangang protektahan ang aking apo ang mas namayani. Paolo, bakit mo ito ginagawa? Bakit ang pera ay naging mas mahalaga sa iyo kaysa sa iyong ama? Huminga ako ng malalim. Inihanda ko ang aking sarili sa pagharap sa halimaw na nagkukubli sa mukha ng aking anak. Ang gabi ay mahaba pa, at ang bawat desisyon ko sa mga susunod na minuto ang magtatakda kung sisikatan pa ba kami ng araw sa unang araw ng Enero. Hinawakan ko ang aking cellphone sa loob ng aking bulsa. Maraming salamat, Nico. Salamat sa iyong katapangan. Ngayon, kailangang maging mas matapang ang iyong lolo. Ang tahimik na kamatayan ay hindi magtatagumpay ngayong gabi. Pagkatapos umalis ni Nico sa kusina, naiwan akong mag-isa. Ramdam ko ang lamig ng pawis sa aking noo. Ang ingay ng pagdiriwang ng medianoche sa kabilang silid ay tila nanggagaling sa kabilang mundo, malayo. Hindi totoo. Ang tanging totoo sa sandaling iyon ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang bigat sa aking dibdib. Kailangan kong malaman. Bilang isang guro sa loob ng 38 taon, natutunan ko na ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga salita lamang. Ang katotohanan ay nasa mga ebidensya. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata kung totoo ang sinasabi ng aking apo. Kung ang sarili ko bang anak ay talagang nagawa ang isang bagay na sa panaginip ay hindi ko naisip. Huminga ako ng malalim at lumabas sa kusina. Nakita ko si Gina na masayang nakikipag-usap kay Mrs. Henderson, ang aming kapitbahay. Medyo mainit dito sa loob, Gina. Ang sabi ko sa kaniya habang pilit kong pinapakalma ang aking boses. Parang may kakaibang amoy ang generator sa baba. Sisilipin ko lang sandali. Hindi man lang tumingin sa akin si Gina. Masyado siyang abala sa pagyayabang tungkol sa kaniyang bagong bakasyon. Sige po, Papa. Ang sagot niya nang hindi tumitigil sa pagtawa. Huwag po kayong magtagal, malapit na ang countdown. Naglakad ako patungo sa pinto ng bodega. Ang bawat hakbang ko ay tila may nakatali na mabigat na bakal. Binuksan ko ang pinto at bumaba sa hagdan. Ang dilim at ang amoy ng lumang gamit ang sumalubong sa akin. Dito sa silong, ang katahimikan ay nakakabingi. Malayo na ang boses ng mga tao sa taas. Dito, ang tanging maririnig mo ay ang mahinang ugong ng kuryente at ang sarili mong paghinga. Nilapitan ko ang aming generator. Ito ay isang lumang makina na inalagaan ko sa loob ng maraming taon. Alam ko ang bawat tornilyo at bawat tubo nito. Ngunit sa gabing ito, may kakaiba sa kanya. May mali. Inilabas ko ang aking cellphone at binuksan ang flashlight nito. Ang liwanag ay tumama sa tubo na dapat ay naglalabas ng usok patungo sa labas ng bahay. Doon ko nakita ang katotohanan. Ang tubo ay wala na sa kaniyang tamang kinalalagyan. May gumalaw nito. May sadyang nagtanggal sa koneksyon patungo sa labas. At ang mas nakakakilabot, ang dulo ng tubo ay iniharap pa itaas.
Nakatutok ito ng direkta sa butas ng bentilasyon na nasa kisame ng bodega. Ang bentilasyong iyon ay humahantong sa isang lugar lamang, sa aking silid. Sa ilalim mismo ng aking kama, naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Napahawak ako sa isang lumang cabinet para hindi ako mabuwal. Paolo. Bakit? Ang tanging naibulong ko sa dilim. Ang usok mula sa generator na ito ay puno ng carbon monoxide. Kapag pinaandar ito mamaya para sa aircon o sa mga ilaw, ang lason ay didiretso sa aking silid. Habang ako ay natutulog at nangangarap ng magandang bagong taon, ang lason ay dahan-dahang kukuha sa aking buhay. Hindi pa doon nagtapos ang aking natuklasan. Hinanap ko ang carbon monoxide detector na dapat ay nakakabit sa pader malapit sa generator. Nakita ko ito sa ibabaw ng isang karton. Kinuha ko ito at tiningnan. Wala itong ilaw. Binuksan ko ang lalagyan ng baterya. Walang baterya. Walang laman ang lalagyan. Tinanggal ang baterya. Alam ko na bago pa ang bateryang inilagay ko rito noong nakaraang buwan. Hindi ito naubos ng kusa. Sinadyang alisin ito upang walang tunog na magbabala sa akin, upang walang makapigil sa kamatayan na dumarating. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang gamit na iyon. Ang bawat detalye ay sadyang pinag-isipan. Ito ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang plano. Isang malamig at malupit na plano ng pagpatay. Kinuha ko ang aking cellphone. Alam ko na kailangan ko ng patunay. Kahit na masakit. Kahit na ang puso ko ay parang dinudurog. Kailangan kong kumuha ng litrato. Kinuha ko ang litrato ng tubo na nakaturo sa kisame. Kumuha ako ng litrato ng detektor na wala ng baterya. Kinuha ko ang lahat ng ebidensya mula sa iba't ibang anggulo. Sa bawat pag-click ng kamera ng cellphone ko, tila nawawalan ako ng bahagi ng aking pagkatao. Ang bawat litrato ay nagpapatunay na ang anak na minahal ko ng buong buhay ko ay nais akong mamatay. Biglang narinig ko ang pagbukas ng pinto sa itaas ng hagdan. Ang liwanag mula sa kusina ay tumama sa sahig ng bodega. Papa? Narito ka ba? Boses ni Paolo iyon. Ang boses na dati ay nagpapasaya sa akin, ngayon ay nagdudulot sa akin ng matinding takot. Mabilis kong itinago ang aking cellphone sa bulsa ng aking pantalon. Pinatay ko ang flashlight at tumayo ng maayos. Sinubukan kong kontrolin ang panginginig ng aking boses. Oo, Paolo, ang sagot ko. Narito lang ako. Sinisilip ko lang itong generator, parang may kakaibang tunog. Narinig ko ang kaniyang mga yabag pababa sa hagdan. 1, 2, 3. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol sa akin. Tumayo siya sa aking harapan. Sa dilim hindi ko makita ng maayos ang kaniyang mukha, ngunit ramdam ko ang kaniyang presensya. Isang presensya na hindi ko nakilala. Huwag mo nang intindihin yan, Papa, ang sabi niya. Ang kaniyang tinig ay masyadong mahinahon, masyadong malambing. Gabi na. New Year na dapat tayong nagdiriwang. Umakyat na tayo sa taas. Hinawakan niya ang aking braso. Ang kaniyang hawak ay tila isang bakal na nagkukulong sa akin. Opo, Paolo. Paakyat na rin ako, ang sabi ko, habang iniiwasan kong tumingin sa kaniyang mga mata. Habang papaakyat kami sa hagdan, naramdaman ko ang bigat ng cellphone sa aking bulsa. Ang cellphone na iyon ang naglalaman ng katotohanan. Ang katotohanang wawasak sa aming pamilya. Ngunit kailangan ko itong gawin para sa akin at higit sa lahat para kay Nico. Pagdating namin sa taas, muling bumungad ang ingay at saya ng medianoche. Ang mga tao ay naghahanda na para sa countdown. Ngunit para sa akin, ang bawat segundo ay hindi na pagsalubong sa hinaharap, kundi isang pagtakas mula sa isang madilim na nakaraan. Tumingin ako sa paligid ng aking bahay, ang bahay na binuo namin ni Maria ng may pagmamahal. Ngayon, sa bawat sulok nito, nararamdaman ko ang panganib. Ang aking sariling tahanan ay naging isang bitag. Kailangan kong kumilos, kailangan kong tumawag ng tulong. Pero paano? Paano mo isusumbong ang sarili mong dugo? Paano mo sasabihin sa mundo na ang anak mo ay isang halimaw? Huminga ako ng malalim at hinawakan ang aking bulsa. Ang laban na ito ay hindi pa tapos at hinding-hindi ako susuko ng walang laban. Dahil ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit, ang tanging magliligtas sa aming dalawa
ng aking apo. Naglakad ako patungo sa banyo sa dulo ng pasilyo. Kailangan ko ng katahimikan. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Dahil sa loob ng ilang minuto, kailangan kong gumawa ng pinakamahirap na desisyon sa aking buong buhay. Isang desisyon na babago sa lahat, magpakailanman. Pag-akyat namin ni Paulo mula sa bodega, naramdaman ko ang kaniyang mga mata na nakatitig sa aking likuran. Bawat hakbang ko sa hagdan ay tila binabantayan niya. Ang dating init ng aming tahanan ay napalitan ng isang malamig na pakiramdam. Isang pakiramdam na tila ako ay isang biktima na inihahanda para sa katapusan. Pagdating namin sa itaas, ang liwanag ng sala ay tila masyadong masilaw. Naririnig ko pa rin ang boses ni Gina na tumatawa. Ang kaniyang tawa ay tila isang matalim na kutsilyo sa aking pandinig. Paano nila nagagawang tumawa ng ganoon? Paano nila nagagawang magdiwang habang ang kamatayan ay dahan-dahang gumagapang mula sa silong? Hindi ako binitawan ni Paulo. Sinundan niya ako hanggang sa kusina. Kumuha siya ng isang bote ng alak. Isang mamahaling red wine. Nakita ko ang kaniyang mga kamay habang binubuksan ang bote. Ang kaniyang mga kilos ay mabagal, maingat. Tila ba may sinusunod siyang isang ritual. Sinalinan niya ang isang baso. Ang kulay ng alak ay napakaitim, kasing itim ng dugo na natuyo na. Inabot niya sa akin ang baso ng may kasamang ngiti, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling malamig, mapanghusga, naghihintay. Inumin mo ito, Papa, ang sabi niya. Ang kaniyang boses ay malambot, masyadong malambot. Ito ay para makatulog ka ng mahimbing. Alam kong pagod ka na sa buong araw na paghahanda. Gusto ko na maging maayos ang tulog mo ngayong gabi. Makulot ang kaniyang mga salita. Makahulugan, matulog ng mahimbing. Sa pandinig ng iba, ito ay parang isang malasakit ng isang anak sa kaniyang ama. Ngunit para sa akin, para sa isang taong kakasilip lang sa impyerno sa bodega. Ang ibig sabihin ng mahimbing ay isang tulog na wala ng gisingan. Tiningnan ko ang alak sa loob ng baso. Naramdaman ko ang kaniyang layunin. Alam ko na ang alak na ito ay hindi lamang pampatulog. Ito ay isang bitag. Gusto ni Paulo na maging malalim ang aking tulog. Gusto niya na kahit anong mangyari sa aking paligid, kahit na magsimulang mapuno ng lason ang aking silid, ay hindi na ako magigising pa. Gusto niyang mawala ang aking kakayahan na lumaban o makaramdam ng panganib. Salamat, Paulo, ang sabi ko. Pinilit kong hindi manginig ang aking kamay habang tinatanggap ang baso. Napakabait mo talagang anak. Naramdaman ko ang bigat ng baso. Tiningnan ko si Paulo ng diretso sa kaniyang mga mata. Nakita ko roon ang isang uri ng pagmamadali. Isang uri ng kaba na pilit niyang itinatawid sa pamamagitan ng alak na ito. Tila ba bawat segundo na hindi ko iniinom ang alak ay isang pagkaantala sa kaniyang plano. Sige na, Papa. Inumin mo na. Ang pagpilit niya. Masarap iyan. Espesyal yan para sa iyo. Inilapit ko ang baso sa aking mga labi. Naamoy ko ang matapang na aroma ng alak. Ngunit sa likod ng bango nito, tila naaamoy ko ang amoy ng lason mula sa bodega. Humigop ako ng kaunti. Sapat lang para mabasa ang aking dila. Hindi ko ito nilunok. Pinanatili ko lang ito sa aking bibig. Napakasarap ang pagsisinungaling ko. Sige, Paulo. Tatapusin ko ito sa sala habang nanonood ng balita. Mauna ka na roon sa mga bisita. Tila nabawasan ang tensyon sa kaniyang mga balikat. Tumango siya at ngumiti ng mas malapad. Mabuti naman, Papa. Basta ubusin mo iyan, ha? Mahalaga na makatulog ka ng maayos. Tumalikod na siya at naglakad patungo sa sala. Hinintay ko na mawala siya sa aking paningin. Nang masiguro ko na wala nang nakatingin. Dahan-dahan akong lumapit sa lababo ng kusina. Ibinuhos ko ang alak. Pinanood ko ang maitim na likido habang umaagos ito pababa sa tubo. Dahan-dahan. Tahimik. Tila ba ang aking buhay ang kasamang umaagos doon sa kanal. Ang bawat patak ng alak na iyon ay isang paalala ng pagtataksil ng aking anak. Hindi ko ito ininom. Hindi ako matutulog ng mahimbing ngayong gabi. Hinanaw ko ang baso upang hindi mahalata na itinapon ko ang laman. Sa sandaling iyon, ang aking isipan ay naging mas malinaw. Ngayon ay sigurado na ako.
Ang alak, ang generator, ang tubo, ang tinanggal na baterya. Lahat ng ito ay bahagi ng iisang layunin. Ang patayin ako nang hindi ako nakakalaban. Bumalik ako sa sala na dala ang bakanting baso. Nakita ko si Paulo na nakatingin sa akin mula sa malayo. Ipinakita ko sa kaniya ang baso. Tumango siya sa akin nang may kasiyahan. Akala niya ay nagtagumpay na siya. Akala niya ay dahan-dahan na akong hihina. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat segundo na lumilipas ay lalong nagpapalakas sa aking loob. Ang alak na dapat sana ay magpapatulog sa akin ay siya namang nagpagising sa aking buong pagkatao. Tumingin ako sa orasan. Malapit na ang countdown. Malapit na ang oras na pinakahihintay ni Paulo. Ngunit hindi niya alam na ang kaniyang plano ay dahan-dahan ng gumuguho. Sa gitna ng ingay at tawanan ng medianoche. Sa gitna ng mga paputok na naririnig sa labas, ako ay nakatayo ng matuwid. Ang puso ko ay puno ng sakit, ngunit ang aking isipan ay puno ng desisyon. Hindi ako magiging biktima. Hindi ako mamatay sa dilim. Tumingin ako kay Nico na nakaupo sa sofa. Nakita ko ang takot sa kaniyang mga mata. Tumango ako sa kaniya ng bahagya. Isang tahimik na senyas na narito pa ang kaniyang lolo na hindi ako sumusuko. Paolo, akala mo ay lason ang ibinigay mo sa akin, ngunit ang ibinigay mo sa akin ay ang katotohanan. Isang katotohanan na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Ngayong gabi, ang baso ng alak na ito ay naging saksi sa pagkamatay ng aking tiwala sa iyo. Ngunit ito rin ang naging daan upang mailigtas ko ang aking sarili at ang aking apo. Maghanda ka, Paolo, dahil ang gabi ay hindi pa tapos. At ang katarungan ay hindi natutulog tulad ko. Tahimik ang gabi, ngunit sa loob ng dibdib ko, may isang mabilis na kabog na tila ayaw tumigil. Ako, si Calvin. Sa edad kong ito, akala ko ay wala na akong dapat ikatakot. Akala ko, ang tanging kalaban ko na lang ay ang rayuma o ang panlalabo ng aking mga mata, ngunit mali ako. Ang pinakamabigat na kalaban pala ay ang sarili mong dugo, ang sarili mong anak. Nakaupo ako sa madilim na sulok ng kusina. Pinagmamasdan ko ang usok na nagmumula sa siwang ng pinto. Alam ko ang amoy na iyon. Hindi iyon amoy ng nasusunog na pagkain. Iyon ay amoy ng panganib. Isang uri ng lason na dahan-dahang gumagapang, tila isang ahas na naghahanap ng mabibiktima. Bigla akong napatayo, kahit na kumikirot ang aking tuhod. Naalala ko ang aking apo, si Jackson. Ang aking munting apo, na mahimbing na natutulog sa itaas, sa ikalawang palapag. Doon, sa itaas, kung saan ang mainit na hangin at ang lason ay madaling naiipon. Naisip ko, kung hahayaan ko siyang manatili doon, baka hindi na siya magising bukas. Ang aking anak, ang tatay ni Jackson, ay tila nawalan na ng konsensya. Ang pera, ang sakim na hangarin, ay tuluyan ng lalamon sa kung anong natitirang kabutihan sa kanyang puso. Kailangan kong kumilos. Ngunit kailangan kong maging maingat, ang laban na ito ay hindi idadaan sa sigawan. Ito ay isang tahimik na digmaan sa pagitan ng isang lolo na nagmamahal at ng isang anak na naligaw ng landas. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Bawat baitang ay tila dumadaing, lumilikha ng tunog na kriak. Sa gitna ng katahimikan, huminto ako sa tapat ng pinto ni Jackson. Binuksan ko ito ng dahan-dahan, napakabagal, dahil ayaw kong magising ang iba pang tao sa bahay. Nakita ko siya, ang aking apo. Napakamo ng kanyang mukha. Sa sandaling iyon, parang nakikita ko ang aking sarili noong bata pa ako. Siya ang aking huling punla, ang huling pag-asa ng aming pamilya. Hindi ko hahayaang madamay siya sa kasamaang ito. Nilapitan ko siya at hinaplos ang kanyang buhok. Jackson! Jackson! Gising! Apo! Bulong ko sa kanyang tenga. Nagmulat siya ng mata, tila nalilito. Lolo? Bakit po? Umaga na ba? Tanong niya ng may paos na boses. Umiling ako ng dahan-dahan. Nilagay ko ang aking daliri sa aking labi para sabihing huwag siyang maingay. Shhh! Huwag kang maingay, Jackson. May gagawin tayong laro. Isang sikretong laro nating dalawa. Sabi ko sa kanya. Alam kong kailangan kong magsinungaling ng kaunti para hindi siya matakot.
Ang takot ay hindi nakakatulong sa isang bata. Gusto ko, kahit sa gitna ng panganib, ay maramdaman pa rin niya na ligtas siya sa piling ko. Sinabihan ko siyang kumuha ng kanyang unan at kumot. Sinabi ko sa kanya na mas presko at mas masarap matulog sa ibaba, doon sa mahabang sofa sa sala. Sa isip ko, ang sofa na iyon ay mas malapit sa pintuan palabas. Kung sakaling lumala ang sitwasyon, mas madali ko siyang mailalabas ng bahay. Habang pababa kami, hawak ko ng mahigpit ang kanyang maliit na kamay. Napakalamig ng kamay niya, tila nararamdaman din niya ang tensyon sa paligid. Nang makarating kami sa sala, inayos ko ang kanyang higaan sa sofa. Dito ka muna matutulog ngayong gabi, apo, dito sa tabi ng bintana. Masarap ang hangin dito, sabi ko, habang pilit na ngumingiti. Ngunit bago ko siya iwan, kailangan ko siyang bigyan ng mga tagubilin. Mga tagubilin na sana ay hindi niya kailangang gamitin, pero kailangan niyang malaman. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Jackson, makinig kang mabuti kay Lolo. Kung sakaling magising ka mamaya at maramdaman mong nahihilo ka o kung mahirapan kang huminga, huwag kang tatawag. Huwag kang sisigaw. Tumitig siya sa akin, mukhang nagtataka. Pinagpatuloy ko ang aking sinasabi. Ang gagawin mo, dahan-dahan kang babangon. Huwag mong gigisingin ang iyong tatay. Pumunta ka agad sa likod ng bahay. Doon sa may hardin ni Lola mo. Doon ka maghintay sa akin. Naiintindihan mo ba, apo? Tumango siya. Opo, Lolo. Pero bakit po? May mangyayari bang masama? Hinalikan ko siya sa noo. Wala, apo. Gusto lang ni Lolo na maging handa tayo. At heto, kunin mo ito. Dinukot ko sa aking bulsa ang 500 piso. Ibulsa mo ito. Huwag mong ipakikita kahit kanino. Kung sakaling magkahiwalay tayo, gamitin mo ito para makapunta sa bahay ng tita mo sa kabilang bayan. 500 piso. Para sa iba, maliit na halaga lang iyon. Pero para sa amin, iyon ay sapat na para makalayo siya sa kapahamakan. Iyon ang aking huling baon para sa kanya. Matulog ka na, Jackson. Nandito lang si Lolo sa tabi mo. Hindi kita iiwan, bulong ko. Umupo ako sa isang lumang silya sa tapat ng sofa. Pinanood ko siyang muling pumikit. Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat ang pakiramdam. Nararamdaman ko ang bawat hininga ng aking apo. Bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay tila isang panalangin para sa akin. Sa kabilang bahagi ng bahay, alam kong gising pa ang aking anak. Marahil ay hinihintay niyang gumana ang kanyang maitim na balak. Hindi niya alam na ang kanyang sariling ama ay nakabantay. Hindi niya alam na ang matandang ito, na inaakala niyang mahina na, ay handang ibigay ang huling patak ng kanyang buhay para lang maprotektahan ang huling punla ng pamilyang ito. Masakit. Masakit isipin na ang taong inalagaan mo, ang sanggol na binuhat mo noon sa iyong mga bisig, ay siya na ngayong naglalagay sa iyo sa panganib. Ngunit wala na akong oras para sa lungkot. Ang luha ay para sa mga taong sumuko na. At ako? Hindi pa ako susuko. Tumingin ako sa bintana. Ang langit ay madilim pa rin, ngunit alam kong darating ang liwanag. Kailangan ko lang maghintay. Kailangan ko lang manatiling gising. Bantay. Iyan ang aking tungkulin ngayon. Isang tagapagbantay sa dilim. Pinakiramdaman ko ang paligid. Ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapakaba sa akin. Pero tuwing tinitingnan ko si Jackson, bumabalik ang aking lakas. Hindi kita bibitawan. Bulong ko sa hangin. Kahit anong mangyari, mananatili kang ligtas. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa aking buhay. Ito ay tungkol sa kinabukasan ni Jackson. Siya ang magdadala ng aming pangalan. Siya ang magpapatuloy ng mga pangarap na hindi ko naabot. Kaya naman, sa mahabang gabing ito, mananatili akong dilat. Haharapin ko ang anino. Haharapin ko ang lason. Dahil ang pag-ibig ng isang lolo ay mas matapang pa sa anumang uri ng kamatayan. Dahan-dahan, kinuha ko ang aking tungkod. Inilagay ko ito sa aking tabi. Kung kailangang lumaban ng pisikal, gagawin ko. Kahit manginig ang aking mga kamay, hindi ako aatras. Ang gabi ay malalim na. Ngunit ang aking kalooban ay mas malalim pa. Dito sa sala, sa tabi ng aking apo, nahanap ko ang aking layunin. Protektahan ang huling punla. Iyan ang aking misyon. Iyan ang aking panata. Pikit mata kong nanalangin
ng tahimik. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Huwag niyo pong hayaang madaig tayo ng kadiliman para sa batang ito, para kay Jackson. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mahinang hilik ni Jackson. Isang tunog ng kapayapaan sa gitna ng nagbabadyang unos. Doon ko nalaman na hanggat may hininga pa ako, may pag-asa pa. Maghintay ka lang, aking anak. Ang iyong ama ay narito pa. At hindi ko hahayaang magtagumpay ang iyong kasamaan. Ang laban ay nagsisimula pa lang. 10:30 na ng gabi. Sa labas, ang kadiliman ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa buong barangay. Tahimik ang lahat, maliban sa tibok ng aking puso, na tila isang batingaw na walang tigil sa pag-alingaw-ngaw. Ako si Calvin. Narito ako ngayon nakakulong sa loob ng sarili naming banyo. Ang lamig ng mga baldosa sa aking paanan ay tila tumatagos hanggang sa aking mga buto. Pinatay ko ang ilaw. Ayaw kong makita ni Adrian ang anino ko sa ilalim ng pinto. Hawak ko ang aking lumang cellphone. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang 3 numero. Siyam, isa, siyam, isa, 911. Sa bawat segundong lumilipas, tila nauubusan ako ng hangin. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Kailangan kong maging matatag para sa aking apo. Para kay Jackson. 911. Ano ang inyong emergency? Isang boses ng babae ang sumagot sa kabilang linya. Kalmado ang kanyang boses. Napakalayo sa gulong nararamdaman ko ngayon. Inilapit ko ang aking bibig sa mikropono ng telepono. Tulong, bulong ko. Ang anak ko. May balak siyang masama. Narito ako sa loob ng banyo. Natatakot ako. Natatakot ako para sa apo ko. Ipinaliwanag ko sa kanya ang aming tirahan. Sinabi ko ang bawat detalye. Ang kulay ng aming gate. Ang malaking puno ng mangga sa tapat ng bahay. Ang lahat. Manatili po kayong kalmado, Lolo Calvin, sabi ng babae. Papunta na ang mga pulis. Huwag po kayong lalabas. Ilock niyo po ang pinto. Huwag po kayong gagawa ng anumang ingay. Kalmado. Sinabi niya na dapat akong maging kalmado. Ngunit paano? Paano ako kakalma kung naririnig ko na ang mga yabag ni Adrian sa labas? Yabag. Mabibigat na yabag. Papalapit sa pinto ng banyo. Tatay? Tawag ni Adrian. Ang boses niya ay malambing, ngunit alam ko ang tono na iyon. Iyon ang boses na ginagamit niya kapag may itinatago siyang galit. Tatay, nasaan ka? Alam kong nandyan ka sa loob. Buksan mo itong pinto. Hindi ako sumagot. Pinigilan ko ang aking paghinga. Nanatili akong nakasandal sa pader. Ang aking mga kamay ay nakatakip sa aking bibig. Tatay, wag mo akong galitin. Biglang sumigaw si Adrian. Wala na ang lambing sa kanyang boses. Napalitan ito ng bagsik. Alam ko ang ginawa mo. Alam kong inilipat mo si Jackson. Bakit, tatay? Bakit mo ako pinapakialaman? Narinig ko ang unang bagsak ng kanyang kamao sa pinto. Bog! Ang lumang kahoy na pinto ay gumaralgal. Lolo Calvin, naririnig niyo ba ako? Tanong ng babae sa telepono. Huwag niyo po siyang sasagutin. Manatili lang po kayong tahimik. Tumango ako, kahit alam kong hindi niya ako nakikita. Ang pinto ay muling nakatanggap ng malakas na sipa. Bog! Bog! Naramdaman ko ang pagyanig ng pader sa aking likuran. 15 minuto. Sabi ng babae, kailangan ko pang maghintay ng 15 minuto, pero sa bawat segundo, tila guguho na ang aking mundo. Buksan mo ito, sigaw ni Adrian. Naririnig ko na ang paglangit-ngit ng kahoy. Akala mo ba makakatakas ka? Matanda ka na, tatay. Wala ka ng silbi. Ibigay mo sa akin ang dokumento. Ibigay mo sa akin ang pera. Pera. Doon lang pala umiikot ang lahat. Ang anak na pinalaki ko ng may pagmamahal, ang batang tinuruan kong magdasal bago matulog. Ngayon ay tila isang halimaw na sumisira sa aming tahanan dahil sa pera. Masakit. Napakasakit isipin na ang sarili mong dugo ang siyang nagnanais na mawala ka. Isang malakas na tunog ng pagkabali ng kahoy ang umalingaw-ngaw. Crack! Nakita ko ang isang maliit na siwang sa itaas na bahagi ng pinto. Sinisira na niya ang pinto gamit ang kung anong matigas na bagay. Marahil ay ang martilyo mula sa garahe. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Dasal ko sa loob ng aking isipan. Huwag niyo po siyang hayaang makapasok. Protektahan niyo po si Jackson. Lolo, malapit na sila.
sabi ng babae sa telepono. Huwag kayong bibitiw. 12 minuto na lang. 12. Ang 12 minuto ay tila 12 taon sa akin. Ang pawis ko ay tumatulo na mula sa aking noo, pumasok sa aking mga mata, ngunit hindi ko ito mapunasan. Natatakot akong gumalaw. Muling humampas ang martilyo. Sa pagkakataong ito, mas malaki na ang butas. Nakita ko ang dulo ng martilyo na pumasok sa loob. Tila isang bakal na kuko na nagnanais na kumapit sa aking leeg. Tatay, isang beses pa, buksan mo ito o sisirain ko ng tuluyan ang bahay na ito, bulyaw ni Adrienne. Ang boses niya ay puno ng puot, puno ng kasakiman. Sa isip ko, binalikan ko ang mga panahong bata pa siya. Noong namasyal kami sa Luneta, noong binilhan ko siya ng kanyang unang bisikleta gamit ang aking unang sahod. Saan ako nagkamali? Saan kami nagkulang? Ngunit wala na itong saysay ngayon. Ang lalaking nasa labas ng pinto ay hindi na ang aking anak. Siya ay isang estranghero, isang panganib. Lolo, huwag kayong matakot sa ingay, pagpapatuloy ng babae sa telepono. Gawin niyo lang ang lahat para hindi siya makapasok. Iharang niyo ang inyong timba o ang anumang mabigat na bagay. Dahan-dahan, kinuha ko ang malaking timba na puno ng tubig. Gamit ang lahat ng natitira kong lakas, itinulak ko ito sa harap ng pinto. Kumaskas ang plastik sa sahig, isang tunog na nagpahinto sandali kay Adrienne. May ginagawa ka dyan, ano? Tumatawag ka ba ng pulis? Tanong ni Adrienne. Huminto ang pagpalo niya. Ngunit mas nakakatakot ang katahimikang sumunod. Akala mo ba matatakot ako? Sa oras na mabuksan ko ito, tapos ka na. Narinig ko ang tunog ng isang posporo. Isang maliit na shake na tunog. Lason, tatay. Naalala mo ba ang usok kanina? Gusto mo bang dagdagan ko pa? Pananakot niya. Ang aking dibdib ay sumikip. Ang lason, ang usok. Naisip ko si Jackson na natutulog sa sofa. Sana ay hindi siya nagising. Sana ay ligtas siya sa ilalim ng kanyang kumot. 9 na minuto na lang, Lolo. Sabi ng boses sa telepono. Huwag kang makikinig sa mga banta niya. Darating na ang tulong. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sinubukan kong isipin ang mukha ng aking yumaong asawa. Tulungan mo ako, bulong ko sa hangin. Bigyan mo ako ng lakas na harapin ang anak nating ito. Muling nagsimula ang paghampas. Ngayon, mas mabilis, mas marahas. Bog, crack, bog, crack. Ang bawat tama ng martilyo ay tila tumatama rin sa aking puso. Ang pinto ay unti-unti nang bumibigay. Ang mga bisagra ay lumuluwag na. Heto na ako, tatay. Malapit na, tawa ni Adrienne. Isang tawa na walang kaligayahan. Isang tawa na puno ng kadiliman. 5 minuto. Naririnig ko na ang tunog ng sirena sa malayo. Isang mahinang wang, 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 na unti-unting lumalakas. Adrienne, tumigil ka na, sigaw ko sa wakas. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Nandyan na ang mga pulis. Tumakas ka na habang may oras pa. Narinig ko ang paghinto ng martilyo. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Pulis? Bulong ni Adrienne. Nararamdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan sa labas. Nagtawag ka ng pulis? Traidor ka, tatay. Traidor ka. Sa halip na tumakas, lalong naging baliw si Adrienne. Binuhos niya ang lahat ng kanyang bigat sa pinto. Isang malakas na kalabog ang narinig ko. At ang pinto ay tuluyang nabuksan ng kalahati. Nakita ko ang kanyang mukha sa siwang. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang pawis ay humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Hindi ko na siya kilala. Tapos ka na, sabi niya, habang pilit na isinisiksik ang kanyang kamay para abutin ang trangka. Lolo, huwag mong hahayaang mahawakan niya ang lock. Sigaw ng babae sa telepono. Ginamit ko ang aking tungkod. Ipinitpit ko ang kanyang kamay gamit ang dulo nito. Aray! Hayop ka! Sigaw ni Adrienne. Sa labas, ang sirena ay napakalakas na. Ang mga ilaw na asul at pula ay nagpapakita na sa mga siwang ng bintana. Pulis, buksan ang pinto, itapon ang sandata. Isang malakas na boses mula sa labas ang umalingaw-ngaw. Narinig ko ang pagtakbo ni Adrienne palayo sa pinto ng banyo. Narinig ko ang mga yabag ng maraming tao na pumapasok sa bahay. Ang tunog ng mga radyo. Ang sigawan. Lolo Calvin, ligtas na po kayo.
sabi ng babae sa telepono. Nandyan na ang mga kasamahan ko. Dahan-dahan akong napaupo sa sahig. Binitawan ko ang aking cellphone. Ang aking buong katawan ay nanghihina, tila isang kandilang paubos na ang mitsa. Umiyak ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Ang 15 minutong iyon ay ang pinakamahabang sandali ng aking buhay. Isang laban na hindi ko kailanman ninais na salihan. Ngunit sa gitna ng aking mga luha, isa lang ang iniisip ko. Si Jackson. Ligtas na ang aking apo. Ligtas na ang huling punla. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Hindi ito pilit, hindi ito marahas. Lolo, okay lang po ba kayo? Isang pulis ang lumuhod sa harap ko. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang apo ko. Tingnan niyo ang apo ko. Ligtas po siya, Lolo. Kasama po siya ng mga nurse sa labas. Sagot ng pulis. Pumikit ako ng mariin. Tapos na. Ang 15 minuto ng lagim ay natapos na rin. Ang gabi ay nananatiling madilim. Ngunit sa aking puso, nararamdaman ko na ang unang silahis ng umaga. Protektado ang aking apo, at iyon lang ang mahalaga. Sa mundong puno ng kasakiman, ang pag-ibig ng isang matanda ang nanatiling matatag na kuta. Dahan-dahan akong tumayo sa tulong ng mga pulis. Sa paglabas ko ng banyo, nakita ko ang sirang pinto, isang paalala ng isang madugong gabi. Pero hindi na ako lilingon. Haharapin ko ang bukas, kasama si Jackson. Dahil hanggat may buhay, may pag-asa, at hanggat may pag-ibig, laging may paraan para makaligtas. Eksakto sa sandaling naramdaman ko ang huling malakas na sipa ni Paulo sa pinto ng banyo. Narinig ko ang isang mas malakas na tunog mula sa ibaba. Ang tunog ng pagkawasak ng aming pangunahing pinto. Pulis, dapa, huwag kayong gagalaw. Ang mga sigaw na iyon ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Narinig ko ang mabibilis at mabibigat na yabag ng mga sapatos na tumatakbo paakyat sa hagdan. Ang kalabog sa pinto ng banyo ay biglang tumigil. Narinig ko ang paghinga ni Paolo. Mabilis. Gulo. Puno ng takot. Paolo! Bitawan mo ang sandata. Itaas mo ang iyong mga kamay. Narinig ko ang tunog ng katawan na bumagsak sa sahig. Ang tunog ng mga posas na naglalapat. Isang sandali ng katahimikan bago ako dahan-dahang lumapit sa pinto. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang lock nang bumukas ang pinto. Ang bumungad sa akin ay isang tanawin na kailanman ay hindi ko malilimutan. Ang aking anak, ang aking kaisa, isang anak na si Paulo, ay nakadapa sa sahig ng pasilyo. Ang kaniyang mukha ay nakabaon sa karpet. May isang pulis na nakadiin ang tuhod sa kaniyang likuran habang pinupusasan ang kaniyang mga kamay. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita ko si Gina. Nakasandal siya sa pader, umiiyak. Habang may isa pang pulis na nagbabantay sa kaniya. Dahan-dahan akong lumabas ng banyo. Ang aking mga tuhod ay tila gawa sa jelly. Halos hindi ko kayang tumayo ng tuwid. Tumingin ako kay Paulo. Sa sandaling iyon, ang maskara ng pagiging mabuting anak ay tuluyan nang nalaglag. Wala na ang kaniyang malumanay na boses. Wala na ang kaniyang mapagkunwaring malasakit. Ang nakita ko sa kaniyang mga mata. Nang iangat niya ang kaniyang ulo, ay hindi pagsisisi. Ito ay galit. Isang purong galit. Arturo, ang sigaw niya. Hindi na papa ang tawag niya sa akin. Tinawag niya ako sa aking pangalan tulad ng isang kaaway. Akala mo ba ay nanalo ka? Akala mo ba ay matatapos ang lahat dito? Lumapit ako sa kaniya ng bahagya. Bakit, Paolo? Ang tanging tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pait. Bakit kailangang humantong sa ganito? Ako ang ama mo. Tumawa si Paolo. Isang tawa na tila nang gagaling sa kailaliman ng impyerno. Ang kaniyang mukha ay namumula na sa galit at desperasyon. Ama? Ang muling pagsigaw niya habang pinipilit niyang kumawala sa hawak ng pulis. Isang ama na naghihintay lang mamatay habang ako ay nalulunod. Hindi mo ba alam ang totoo? Wala na akong pera. Ang lahat ng negosyo ko. Ang lahat ng ari-arian ko ay wala na. Napatigil ako. Ano ang sinasabi mo? Nabaon ako sa utang sa sugal. Ang mga loan sharks. Ang mga taong pinagkakautangan ko ay hindi tumitigil sa paghahabol sa akin. Sinasaktan nila ako. Pinagbabantaan nila ang buhay ko. Ang pag-amin niya.
Ang kaniyang boses ay puno ng desperasyon. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng 25 milyong piso na iyon. 25 milyong piso dahil lang sa pera. Balak mong patayin ang sarili mong ama? Ang mahina kong tanong. Hindi ako makapaniwala na ang halagang iyon ay mas mahalaga sa kaniya kaysa sa aming pinagsamahan. Bakit hindi? Ang huling sigaw niya. Matanda ka na. Anong silbi mo rito sa mundo? Nabuhay ka na ng matagal. Naranasan mo na ang lahat. Samantalang ako ay bata pa. May buhay pa ako sa harap ko. Ang perang iyon ay nakaupo lang sa bangko. Naghihintay sa iyong kamatayan. Ginawa ko lang na mas mabilis ang proseso. Ang mga salitang iyon. Matanda ka na. Anong silbi mo? Ay tumagos sa aking puso nang mas malalim kaysa sa anumang kutsilyo. Iyan ba ang tingin ng aking anak sa akin? Isang pabigat? Isang bagay na wala ng silbi at dapat nang itapon? Sa sandaling iyon. Narinig ko ang isang mahinang iyak mula sa hagdanan. Tumingin ako sa ibaba. Doon. Nakatayo ang aking apo na si Nico. Nakatakip ang kaniyang mga kamay sa kaniyang bibig. Ang kaniyang mga mata ay punong-puno ng luha. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang kaniyang ama na sinasabing ang buhay ng kaniyang lolo ay wala ng halaga. Nabasag ang aking puso para sa batang iyon. Sa isang gabi, hindi lamang niya nawala ang kaniyang ama at ina sa batas, kundi nawala rin ang kaniyang paniniwala sa kabutihan ng kaniyang sariling magulang, ang kaniyang pamilya. Ang kaniyang sandigan ay gumuho sa harap ng kaniyang mga mata. Nico, ang mahina kong tawag. Ngunit ang bata ay hindi gumalaw. Nakatingin lang siya sa kaniyang ama na ngayon ay kinakaladkad na pababa ng mga pulis. Kailangan ko ang perang iyon, Arturo, ang huling sigaw ni Paulo bago siya mailabas ng bahay. Dapat ay namatay ka na lang. Dapat ay hindi ka na nagising. Naiwan kaming mag-isa sa pasilyo. Ako at ang mga alaala ng 40 taon na naging abo sa loob ng ilang minuto. Tumingin ako sa pader kung saan nakasabit ang retrato namin ni Maria, ang aking asawa. Salamat sa Diyos at wala na siya rito upang makita ang kahihiyang ito. Salamat sa Diyos at hindi niya nakita kung paano naging isang halimaw ang bunga ng aming pagmamahalan. Ngunit, kasabay ng sakit, naramdaman ko rin ang isang uri ng kalinawan. Ngayon ay alam ko na ang totoo. Ang pagmamahal ko kay Paolo ay bulag. Hindi ko nakita ang mga senyales dahil ayaw ko silang makita. Pinili kong maniwala sa maskara dahil mas madali itong tanggapin kaysa sa katotohanan. Lumapit ako kay Nico. Binuhat ko ang aking apo at niyakap siya ng napakahigpit. Naramdaman ko ang kaniyang maliliit na hikbi sa aking balikat. Lolo, ang bulong niya. Bakit po galit si Papa sa iyo? Huminga ako ng malalim. Hindi siya galit sa akin. Apo, ang pagsisinungaling ko upang maprotektahan ang kaniyang puso. Naliligaw lang siya. Masyado siyang nabulag ng mga maling bagay. Ngunit alam ko ang totoo. At alam ko na simula sa gabing ito, ang aming buhay ay hindi na magiging gaya ng dati. Ang pamilyang binuo ko ay wala na. Ang anak na pinalaki ko ay isang estranghero na ngayon, ngunit mayroon pa akong Nico, mayroon pa akong huling mitsa ng pag-asa na kailangang protektahan sa labas. Ang mga sirena ng pulis ay dahan-dahan nang lumalayo. Ang ingay ng medianoche ay nagpapatuloy pa rin sa ibang mga bahay. Ngunit dito sa loob ng aming tahanan, ang katahimikan ay tila isang hatol. Ang katotohanan ay masakit. Ito ay malupit, ngunit ito rin ang magpapalaya sa amin. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit ay puno ng mga kulay mula sa mga paputok. Ang bagong taon ay narito na. Isang bagong simula na hindi ko inaasahan. Isang simula na binuo mula sa mga guho ng isang masakit na pagtataksil. Tara na, Nico, ang sabi ko sa aking apo. Kailangan nating maging matatag para sa isa't isa. Naglakad kami pababa ng hagdan. Palayo sa bodega, palayo sa lason, at patungo sa isang kinabukasan na kahit mahirap ay puno ng katotohanan. Ang laban ay tapos na, ngunit ang paghilom ay magsisimula pa lamang.
Malamig ang hangin sa loob ng silid ng korte. Isang uri ng lamig na hindi nanggagaling sa aircon, kundi mula sa katahimikan ng mga pader na saksi sa maraming pighati. Nakaupo ako sa isang mahabang bangkong kahoy. Matigas ito sa aking likuran, tila nagpapaalala sa akin na wala na ako sa komportableng upuan ng aming tahanan. Ako si Calvin, isang matandang nagnanais lamang ng katahimikan sa dapit hapon ng aking buhay. Ngunit narito ako, sa harap ng huwes, suot ang aking pinakamalinis na barong na itinago ko sa baul ng maraming taon. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking mga tuhod. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng krus na aking dinadala. Pinagmamasdan ko ang aking anak na si Adrienne. Nakaupo siya sa di kalayuan, suot ang kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Katabi niya ang kanyang asawa. Pareho silang nakayuko, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanilang mga balikat. Naalala ko noong maliit pa si Adrienne. Noong binibilhan ko siya ng sorbetes sa labas ng simbahan tuwing linggo. Noong ang tanging problema lang namin ay kung paano kukunin ang saranggola niyang sumabit sa puno ng mangga. Ngayon, ang saranggolang iyon ay tuluyan nang naputol ang tali. Naligaw na siya sa malayo. Nagsimula ang paglilitis. Ang boses ng piskal ay malakas at malinaw. Isa-isang inilatag ang mga ebidensya, ang mga litrato. Iyong mga litratong kinuha ko sa gitna ng dilim. Ang mga siwang sa pader kung saan lumalabas ang nakalalasong usok. Ang mga gamit na ginamit nila para saktan ako at takutin ang sarili nilang anak. Litrato. Isang maliit na piraso ng papel, ngunit may dalang napakalaking katotohanan. Katotohanan. Isang salita na tila lason sa pandinig ng aking anak. Pagkatapos ay tumayo ang aking apo. Si Jackson. Ang aking munting Jackson. Napakaliit niya tignan sa gitna ng malaking silid na iyon. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa aming lahat. Isinalaysay niya ang lahat. Ang takot niya sa gabi, ang mga bulong ng kanyang mga magulang, ang mga gabing hindi siya makahinga dahil sa amoy ng kemikal. Lolo ang nagligtas sa akin, sabi ni Jackson. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may kasama ring tapang. Kung hindi dahil kay Lolo, baka wala na po ako rito. Sa sandaling iyon, gumuho ang aking mundo. Masakit marinig mula sa bibig ng isang bata ang katotohanang binalak siyang saktan ng sarili niyang mga magulang, ang sarili niyang ama, ang sarili niyang ina. Umalingaw-ngaw ang martilyo ng huwes. Bog, isang tunog na hudyat ng katapusan. Adrienne, tawag ng huwes. Ang boses nito ay walang emosyon. Dahil sa mga ebidensyang ipinakita at sa mga testimonya ng mga saksi, napatunayan ng korteng ito na ikaw ay nagkasala. Nagkasala ng tangkang pagpatay at pang-aabuso sa bata. Huminga ako ng malalim. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hinatulan ka ng korte ng 25 taon na pagkabilanggo. Patuloy ng huwes. At ang iyong asawa ay haharap sa 20 taon sa likod ng mga rehas. 25 taon. Para sa isang matandang tulad ko, iyon ay habang buhay na. Hindi ko na siya makikitang laya. Hindi ko na siya makakasama sa hapagkainan. Ang aking anak, ang aking panganay, ay mabubulok sa loob ng bilangguan dahil sa sarili niyang kasakiman. Napalingon ako kay Adrienne. Inasahan ko na makakakita ako ng luha. Inasahan ko na hihingi siya ng tawad. Kahit isang mahinang patawad po, tatay, ay sapat na sana para paghilumin ang sugat sa aking puso. Ngunit wala. Tumayo si Adrienne. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Hindi ito ang tingin ng isang anak. Ito ay tingin ng isang kaaway. Kasalanan mo ito, sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng poot. Kasalanan mo ito, tatay. Kung ibinigay mo lang ang lupa, kung ibinigay mo lang ang pera, hindi sana tayo umabot sa ganito. Pinili mong mabulok ako rito para lang sa kapakanan ng batang iyan. Tinuro niya si Jackson. Ang bata ay napakapit sa aking kamay, nanginginig sa takot. Traidor ka! Patuloy ni Adrienne habang pilit siyang hinahawakan ng mga guwardiya. Wala kang kuwentang ama. Isinusumpa kita. Isinusumpa. Ang salitang iyon ay tila isang kutsilyong itinanim sa aking dibdib. Paulit-ulit. Isinusumpa. Isinusumpa. Hindi ako nakapagsalita.
Ang aking lalamunan ay nanuyo. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanya na ginawa ko lang ito dahil mahal ko siya, dahil gusto ko siyang iligtas sa kanyang sarili. Pero alam kong hindi niya mauunawaan. Ang puso niyang nilamon na ng pera ay wala ng puwang para sa pag-ibig. Pinanood ko silang ilabas ng silid. Ang tunog ng mga kadena sa kanilang mga paa ay tila isang malungkot na musika. Klang, klang, klang. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng korte. Ang aking barong ay basang-basa na ng pawis at luha. Nilapitan ako ng aming abogado. Sinabi niya na kailangan na naming umalis. Sinabi niya na tapos na ang lahat. Tapos na ba talaga? Ang katarungan ay nakamit na, sabi nila. Ang mga nagkasala ay parurusahan. Pero bakit hindi ko maramdaman ang saya? Bakit ang nararamdaman ko lang ay isang malalim na guwang sa aking pagkatao? Katarungan. Isang salitang napakaganda sa pandinig, ngunit napakasakit sa damdamin. Inakay ko si Jackson palabas ng gusali. Ang sikat ng araw sa labas ay napakaliwanag, ngunit para sa akin, ang mundo ay nananatiling madilim. Naglakad kami patungo sa sakayan ng jeep. Sa loob ng jeep, habang nakatingin sa mga kalsada ng Maynila, naramdaman ko ang maliit na kamay ni Jackson na humahawak sa aking palad. Lolo, bulong niya, huwag na po kayong umiyak. Nandito naman po ako. Aalagaan ko po kayo. Tumingin ako sa aking apo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kinabukasan. Nakita ko ang pag-asa na muntik nang mawala. Siya ang dahilan kung bakit ako lumaban. Siya ang dahilan kung bakit ko hinarap ang sarili kong anak sa korte. Salamat, apo, sabi ko sa kanya. Salamat. Pag-uwi namin sa bahay, ang katahimikan ay bumati sa amin. Wala na ang mga sigawan. Wala na ang amoy ng lason. Wala na ang panganib na nagmumula sa kabilang silid. Ngunit wala na rin ang anak na dati kong inalagaan. Umupo ako sa aking lumang tumba-tumba sa balkonahe. Pinagmasdan ko ang papalubog na araw. Isang araw na naman ang natapos. Isang kabanata ng aking buhay ang tuluyan ng nagsara. Naisip ko ang pera. Ang lupang pinag-awayan. Ang mga dokumentong naging mitsa ng lahat. Lahat ng iyon ay walang halaga kumpara sa pamilyang nawasak. 5 milyong piso? 10 milyong piso? Kahit anong halaga, hindi nito mababayaran ang nawalang tiwala at pagmamahal. Masakit maging ama sa ganitong pagkakataon. Masakit malaman na ang iyong tagumpay sa batas ay ang iyong kabiguan bilang isang magulang, ngunit kailangang magpatuloy para kay Jackson. Para sa huling punla na kailangang palakihin ng may tamang asal at takot sa Diyos. Hihinga ako ng malalim. Papahirin ko ang aking mga luha. Ang hustisya ay malupit, ngunit ito ang kailangan para sa kaligtasan ng mga inosente. Mula sa malayo, narinig ko ang tawag ni Jackson. Lolo, kain na po tayo. Nagluto po ako ng kape para sa inyo. Ngumiti ako ng bahagya. May kaunting pait, pero may kasama ring tamis. Dito sa aking munting tahanan, magsisimula kaming muli. Malayo sa poot, malayo sa kasakiman. Isang lolo at isang apo, magkasamang haharapin ang bukas ng may dangal. Ang hustisya ay natapos na. Ang paghilom naman ang dapat magsimula. Hihintayin ko ang bukas. Hihintayin ko ang liwanag. Sapagkat sa kabila ng lahat ng dilim, ang pag-ibig ay hindi kailanman nagtatapos. Panginoon, gabayan niyo po kami. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang aking puso. At sana, sa paglipas ng panahon, mahanap din ni Adrian ang daan pabalik sa inyong liwanag. Hanggang doon na lang muna. Bukas, panibagong simula. Lumipas ang mga buwan. Ang aming tahanan, na dati ay nabalot ng dilim at takot, ay dahan-dahan nang muling pinapasok ng liwanag. Hindi na ako natatakot matulog sa gabi. Ang generator sa silong ay matagal ko nang ipinaayos at nilagyan ng pinakamakabagong alarm system. Ngunit higit pa sa mga kagamitan, ang aking puso ang dahan-dahang naghihilom. Ngayon, kaming dalawa na lang ni Nico ang magkasama. Ang korte ay nagbigay sa akin ng ganap na pangangalaga sa kaniya. Kami ay bumuo ng aming sariling mga bagong gawi. Sabay kaming nag-aalmusal ng mainit na pandesal at kape. Tinutulungan ko siya sa kaniyang mga takdang aralin sa hapagkainan ng Nara. At bago matulog, binabasa ko siya ng mga kwento tungkol sa katapangan at katapatan. Noong nakaraang Sabado, nagpasya kaming magtanim ng isang bagong puno sa aming bakuran. Isang maliit na puno ng Japanese maple.
habang hinuhukay namin ang lupa. Tinitingnan ko ang aking apo. Nakita ko ang kaniyang pagsisikap. Nakita ko ang kaniyang pag-aalaga sa maliit na halaman. Lolo, ang tanong niya sa akin habang dinidiligan ng puno. Lalaki po ba itong matatag? Kahit na may mga bagyo. Ngumiti ako sa kaniya at hinaplos ang kaniyang buhok. Oo, Nico. Lalaki itong matatag. Basta't aalagaan natin ito ng tama at bibigyan ng sapat na pansin. Parang tayo. Ang punong iyon ay ang aming simbolo. Simbolo ng isang bagong simula na nanggaling sa isang masakit na karanasan. Sa aking pag-iisa. Madalas akong magmuni-muni tungkol sa mga nangyari. 65 na ako. Marami na akong natutunan bilang isang guro. Ngunit ang pinakamalaking aral ay nanggaling sa sarili kong trahedya. Natutunan ko na ang pagmamahal na walang hangganan ay hindi laging tunay na pagmamahal. Kung minsan, ang pagkonsinti sa mga maling gawain ng ating mga anak ay nagiging lason na unti-unting pumapatay sa kanilang pagkatao. Ang pagmamahal ay dapat may kalakip na katarungan at katotohanan. Huwag ninyong walain ang mga senyales. Kapag may nakita kayong mali, maniwala kayo sa inyong kutob. Maniwala kayo sa inyong mga apo. Ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit, ang tanging magliligtas sa atin. Pinili kong mabuhay, pinili kong magpatuloy para kay Nico. Siya ang munting bayani na nagligtas sa aking buhay. At ngayon, tungkulin ko namang gabayan siya tungo sa isang mabuting kinabukasan. Tumingin ako sa langit. Alam kong nakatingin din si Maria mula sa itaas. Maria, ligtas na ang ating apo. Ang bulong ko sa hangin. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon. Salamat sa bawat araw na kasama ko si Nico. Ang sakit ay mananatili, ngunit ang pag-asa ay laging mas malakas. Ang aming bagong puno ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bagong dahon. At kasabay nito, ang aming buhay ay patuloy na sisibol, puno ng katotohanan, at puno ng tunay na pagmamahal. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kuwento. Nawa ay magsilbi itong aral sa ating lahat. Pagpalain kayo ng may kapal.